At ang katunayan naman na hindi po nangilin ng araw ng Sabat ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad ay ito pong mababasa pa natin. Dito po sa Juan 5:8 hanggang 11, ganito pong sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat, kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka. Mga ginigiliw po naming mga televiewers, ang iniutos po ng Panginoong Hesukristo sa lalaking kanyang pinagaling na buhatin nito ang kanyang higaan ay labag po sa kautusan ng pangingilin. Ang pagbuhat o pagpasan ng anumang bagay kung araw ng Sabat ay mahigpit pong ipinagbabawal noon. Iyan po ay mababasa nating nakasulat dito po sa Jeremias 17:21 hanggang 22. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Mangag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong mangagdala ng pasan sa araw ng Sabat o mangagpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain kundi inyong ipangili ng araw ng Sabat gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang." Mga kaibigan, noong panahong umiiral pa po ang utos ng Panginoong Diyos ukol sa pangingilin ng Sabat, ipinagbawal po niya ang magdala ng pasan ng araw ng Sabat. Kaya po nang iutos ng Panginoong Hesukristo doon sa pinagaling niya na buhatin nito ang kanyang higaan, katunayan po yun na sa panahong Kristiyano ay hindi na umiiral ang utos ukol sa pangingilin ng araw ng Sabat. Okay. Nakita po natin mga minamahal kong mga kaibigan, yung kanyang proposition. Sabi niya ay katunayan daw na hindi nangili ng Sabat ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kaniyang mga alagad ay mababasa daw po natin sa mga talatang binanggit niya. Sulat ni Juan sa Kapitulo 5, 8 hanggang 11. Basahin ulit po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka. So, wala naman tayo ditong nakita sa talata na nagsasabi na ang ating Panginoong Hesus at yaong mga alagad ay hindi nanghili ng Sabat. Walang katunayang makikita tayo doon sa mga talatang iyon. Kaya malayo yung kanyang proposition sa mga talatang kanyang binasa. Hindi yung nagpapatunay, ang mga talata hindi nagpapatunay ng ating Panginoong Hesus at mga alagad ay hindi nagsipangilya ng Sabat. Bagkus, ang isinasaysay ng mga talata ay tungkol doon sa lalaking lumpo na pinagaling ng ating Panginoong Hesus, na pinatindig at ipinabuhat yung higaan. At nung makita nito ngang mga Hudyo na kalaban ng ating Panginoong Hesus, na palaging nakabantay upang hanapan ng butas ang ating Panginoon, hanapan ng pagkakamali, at upang kanilang maipagsakdal at kanilang maipapatay. Wala naman silang makita sa ating Panginoon.
Kaya kahit na akusa, kahit na bintang, ay ginagawa nila ng paraan. Katulad niyan. Noong utusan ng Panginoon, yaong lumpo na gumaling, nang sabi, magtindig ka at buhatin mo yung higaan, ang sabi ng mga Hudyo na kalaban ng ating Panginoon Jesus ay hindi matuwid. Sabi niya, hindi matuwid na buhatin mong iyong higaan sapagkat ngayon ay araw ng Sabat. Kaya sabi naman ng pinagaling, abay, ang nag-utos sa akin na buhatin ko ang aking higaan ay yung lalaking nagpagaling sa akin. Si Kristo rin na nag-utos sa kanya. Kaya paanong magiging hindi matuwid yun? Ang nag-utos doon sa lumpo na pinagaling ay mismo ang ating Panginoong Hesus. Ay alam natin ang Panginoong Hesus ang ayon sa Lucas 6, talatang 5, ay si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Kaya dahil siya ang Panginoon ng Sabat, ay siya ang authority ng Sabat. Siya ang nakaalam ng dararapat gawin at hindi dapat gawin pag Sabat. Kaya paanong sasabihin nilang hindi matuwid yung ipinagawa ng ating Panginoon? Ibig bang sabihin, mas marunong pa sila sa ating Panginoong Hesus? Kagaya rin naman ng akusasyon nitong ministro ni Manalo, kagaya ng pagkaunawa nitong ministro ni Manalo, ang iniutos daw ni Kristo sa lalaki na buhatin ang kanyang higaan ay labag daw sa kautusan ng pangingili ng Sabat. Ibig sabihin si Kristo ay lumabag sa araw ng Sabat. Siya pa ang nag-utos dun sa lalaki ng bagay na paglabag. Ay marunong pa sila sa ating Panginoong Jesucristo. Ay Panginoon ng Sabat yun. Paano mas gagaling pa sila doon? Alam ng ating Panginoong Hesus kung alin ang pwede at hindi pwedeng gawin pag araw ng Sabat. Ngayon, ang akusasyon nitong ministro ni Manalo, ang pagbuhat o pagpasandaw ng anumang bagay kung araw ng Sabat ay mahigpit na ipinagbabawal noon. Yan ang kaniyang sabi. At ang kanyang binasang talata ay aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talatay 21. Atin nga pong tingnan kung mahigpit niyang ipinagbabawal ang pagbuhat ng higaan pag-araw ng Sabat sa panahon noon. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong magdala ng pasahan sa araw ng Sabat o magpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain kundi inyong ipangilin ang Sabat gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Wala naman tayong nabasa rito na bawal magbuhat ng higaan. Ang nabasa natin, ang sabi ng propeta, sabi ng Panginoon, ay mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong magdala ng pasahan sa araw ng Sabat o magpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Alam nyo, ang ipinagbabawal dito ng ating Panginoon na pasanin, pag inyong pinag-aralan ng konteksto nito, ay yung mga kalakal, yung magpapasan sila, maglalabas-pasok sila sa mga pintuang daan ng Jerusalem na sa pangangalakal. Hindi naman, wala ka namang nabasa doong bawal ang magbuhat ng higaan. Saka iba yung buhat, iba yung pasan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, doon sa lalaki, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan. Dito naman sa Jeremias, ang ipinagbabawal ng ating Panginoon ay yung pagpasan. Alin ang bawal pasanin? Yung mga kalakal. Yung ikaw ay maglalabas ka at magpapasok ng mga kalakal, kumbaga ikaw ay sabat na sabat ay nagninegosyo ka pa, nakikipagkalakalan ka pa. May naglalabas ng produkto, pasan-pasan, at may nagpapasok naman. Yun ang pinagbabawal ng ating Panginoon doon. Hindi naman yung pagbubuhat ng higaan. Wala kang mababasa doon na
mahigpit na ipinagbabawal ang pagbubuhat ng higaan. Pansinin po ninyo sa konteksto ng talata, Aklat ng Nehemias, Kapitulo 13, ang talatay 15. Nang mga araw na yaon, ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat, at nagdadala ng mga uhay, at nangagsasakay sa mga asno, gaya naman ng alak, mga ubas, at mga igos, at lahat ng sari-saring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. At ako'y nagpatotoo laban sa kanila sa kaarawan ng kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Dooy nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nangagpapasok ng isda, ng sari-saring kalakal, at nangagbibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Nang magkagayoy nakipagtalo ko sa mga mahal na tao sa Huda. At sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat? Hindi ba nagsigawa ng ganito ang inyong mga magulang? At hindi ba nilala ng ating Diyos ang buong kasamaan na ito sa atin? At sa bayang ito, gayon may nangagdala pa kayo ng higit na pag-iinit sa Israel sa paglapastangan ng Sabat. Kaya kung inyong pag-aaralan ang konteksto, ang ipinagbabawal ng ating Diyos sa Israel nung araw ay yung pagpapasa ng mga kalakal. Yun. Yung mga igos, mga alak, mga ubas, mga trigo, meron pang isda. Yun ang bawal. Huwag kayong magpasan ng mga ganyang pasan. Huwag na kayong makipagkalakalan ng ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos doon kapag araw ng Sabat. Kaya nga ang ginawa doon ng propeta Nehemias ay ipinasara niya yung pintuang bayan ng Jerusalem sa buong panahon ng Sabat upang maiwasan yung pakikipagkalakalan ng mga Hudyo sa iba't ibang uri ng mga tao na naglalabas-masok sa bayan ng Jerusalem. Kaya ang konteksto ng talata na ipinagbabawal ay yung pagpapasa ng mga kalakal. Hindi naman bawal yung pagbuhat ng higaan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Alam nga namang ang tagal ng panahong nakaratay doon yung lumpo ay pinagaling na ng ating Panginoong Hesus. Alam nga naman pabayaan pa doon yung higaan na nakakalat ay wala nang nakahiga. Ay di makakaistorbo yun sa tao. Makakabayak pa yun doon. Ay palibhasa ay magaling na yung taong nakahiga doon. Kaya naman niyang magbuhat na ng kanyang higaan. Ay di utos na ng Panginoon, magtindig ka. Ikaw naman magaling na, buhatin mo na yung higaan para hindi na nakakaabala diyan. May 38 taon na yung nakaratay ka diyan, wala naman na ngayong nakahiga, di buhatin mo na. Hindi yun paglabag. Hindi naman bawal ang magbuhat ng higaan. Ang bawal ay yung mangangalakal ka, yung bit-bit mo yung mga kalakal at makikipagbartiran, makikipagkalakalan ka sa mga tao. Yun ang ipinagbabawal doon, hindi naman yung pagbuhat ng higaan Ang mga Adventista, yan ay pagkabangon sa umaga, yan ay inaayos, nililinis ang kanilang hinigaan. Kung halimbawa yung hinigaan yan ay folding bed, at doon siya tumulog sa sala, ay siyempre, bubuhatin niya yon, ipopold niya at ilalagay sa tabi, para hindi nakahambalang sa daanan. Ganun yun. Kaya nga nung siya magaling na, ang sabi ng Panginoon ay magtindig ka. At bilang pagpapakita sa mga tao na gumaling na nga yung lumpo, ay ipinabuhat na rin niya yung kanyang higa. At hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus na yun ay labag. Walang paglabag doon. Kayo lang ang nag-isip at nagsasabi na yun ay paglabag. Itong ministro lang na ito ni Manalo ang nagsasabi na yun ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Nang sabi niya, ipinagbabawalan niya noon
ang pagpapasan ng anumang bagay kung araw ng Sabat. Mahigpit na ipinagbabawal. Ay aling pasan ang ipinagbabawal? Yung mga kalakal. Pero kung yung hinigaan mo, na kaya mo bubuhatin ay para maging maayos at hindi nakahambalang sa daanan, ay walang bawal doon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi ang interpretasyon doon ay nilabag ni Kristo ang Sabat. Hindi ganon. Existido at umiiral ang utos ng Diyos na pangingili ng Sabat. At ang nais ipaunawa doon ng ating Panginoong Kristo ay yung mga ganong bagay ay hindi yun paglabag. Kaya nga kung mapapansin ninyo doon sa mga huling talatang yan ng Kapitulo 5 ng Juan, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ay kung yun kung ang Diyos Ama hanggang ngayon ay niya'y gumagawa, ay ibig niyo sabihin ay lumalabag yung Ama. Ay kasi kung titigil ang Ama pag araw ng Sabat ay di titigil ang ikot ng mundo, titigil ang sikat ng araw, titigil ang pagdaloy ng mga tubig at ng hangin. Ay marami ang titigil, di makakapinsala sa kanyang mga nilalang. Mamamatay ang kanyang mga nilalang. Hindi yun po pwedeng ihinto. Yun ay mga bagay na, kumbagay sabi nga ng ating Panginoong Hesus ay lawful. It is lawful to do good on the Sabbath. At wala namang sinabi dyan sa mga talatang binanggit mo sa aklat ng Jeremias 17:21 na bawal yung pagbuhat ng higaan. Wala kang makikita doon, dinagdag mo lang yon. Ang bawal doong pasanin yung mga kalakal, kagaya na sinasabi doon sa Nehemias. Yung mga isda, yung mga trigo, yung mga ubas, yung mga alak, kasi sila Sabat na Sabat ay nakikipagkalakalan, labas-masok ang kanilang kalakal sa pintuang bayan ng Jerusalem. Yun ang ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Yung pakikipagkalakalan na pasan-pasan mo yung iyong kalakal. Hindi naman yung pagbuhat ng higaan. Binintangan mo yung ating Panginoong Hesus na yung iniutos niya ipaglabag sa araw ng Sabat, ay kita niyo yung kalalapastanganan ninyo yan. Mas marunong pa kayo sa ating Panginoong Jesucristo na siyang Panginoon ng Sabat. Ang pinaniwalaan mo ay yung maling kaisipan ng mga Hudyong laban sa ating Panginoong Jesucristo. Ay nung kaisipan ng mga Hudyo na yon. Ang sabi kaya nga, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, sinabihan ng mga Hudyo, yung lalaking pinagaling, sabi niya, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Sino may sabing hindi matuwid na buhatin ang kanyang higaan? Kaya sabi noong lalaki, kayang nag-utos sa akin, buhatin ko ang aking higaan, ay mismong yung nagpagaling sa akin. Ay sino yun? Ay ang ating Panginoong Hesus. Ay ang nag-utos doon sa lalaki na siyang Panginoon ng Sabat. Yun ang authority ng Sabat. O paano nyo sasabihin mali ang iniutos noon? Ay siya ang authority noon, siya ang nagbigay ng utos na yon. Therefore, yung utos ng ating Panginoong Hesus doon sa lalaki ay hindi yun paglabag sa araw ng Sabat. Yun ay matuwid. It is lawful to do good on the Sabbath. May maging maayos, alangan namang kahambalang yung hinigaan mo doon, wala nang humihiga. Mali din yung akusasyon nitong ministro na ito. Na yun daw iniutos ng ating Panginoong Hesus ay paglabag sa kautusan ng pangingili ng Sabat. Wala naman siyang nabasa na yun ay paglabag. Idinagdag lang niya. Yung mga Adventist ay pag pumupunta yan ng church at araw ng Sabat, marami yung buhat-buhat. May mga bagyan na buhat-buhat, pasan, may ibang pasan, yung mga anak na maliliit. May bit-bit yang, may buhat-buhat yang Biblia. Ibig mo sabihin, lumalabag ang mga Adventist diyan? Na pag Sabat mayroong buhat-buhat? Hindi. Ang ipinagbabawal buhatin at ipinagbabawal ng Diyos na pasanin pag Sabat ay yung mga kalakal, yung ikimangangalakal pa.
ay araw ng Sabat na. Mali yung iyong interpretation sa mga talata. Mali ang unawa, interpretasyon at aplikasyon ng mga ministrong ito ni Manalo sa mga talata ng banal na kasulatan. Na ginagawa pa nilang mabintangan, akusahan ng ating Panginoong Hesus. Pinalalabas nila na mas marunong sila kaysa sa ating Panginoong Hesus. Biruin mo yon. Sabihin ninyong nagkamali ang ating Panginoong Hesus nang utusan niya yung lalaking buhatin ng kanyang higaan. Di ba kayo nangingilabot ng inyong pinagsasasabing yan? Inakusahan ninyo yung Panginoon ng Sabat. Mas marunong pa kayo sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang higit na nakababatid, higit na nakaalam ng pwede at hindi pwedeng gawin pag-araw ng Sabat. Ng labag at hindi paglabag pag-araw ng Sabat. Kaya ang dulo nito at ang ating paniwalaan at unawain ay yaong mga turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Ipinagpaunan niya sabihin, I have not come to destroy the law. I am not come to abolish the law. Magaan pang mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o kudlit sa kautusan sa anumang paraan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. At sabi pa niya sa talatang 19, dapat ituro sa mga tao na ganapin ang kautusan ng Diyos. Lagi naman sasabihin ninyo ay wala na. Kaya nga inutusan na niyang buhatin ng higaan. Hindi ganoon ang pag-interpret doon at pag-unawa. Existido at umiiral ang ikaapat na utos ng Diyos na pangingilin ng ikapitong araw na Sabat. At yung pag-uutos niya doon sa lalaking pinagaling na buhatin ang kanyang higaan ay hindi paglabag. Ang ginawa ng ating Panginoon na pagpapagaling sa mga may sakit, pagtulong sa nangangailangan ay hindi pagsira, hindi pag-abolish sa araw ng Sabat, kundi, ang sabi niya, it is lawful. Pag sinabing lawful, pagsunod. Hindi yun pagsira, yun ay pagsunod sa kautusan ng Diyos na pangingiling ng araw ng Sabat. Walang anumang talata sa Biblia na nagsasabing ang utos ng Diyos na pangingilin ng ikapitong araw na Sabat ay inabolis na o pinawi na o sinira na o nilabag ng ating Panginoong Hesus. Bagkus ito ay nananatili, sabi niya, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Magaan pang mawala yan, ay hindi mawawala isang tuldok o isang kudlit sa kanyang kautusan. Maliwanag ang turo ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung inyong interpretation dito sa Kapitulo 5, 8 hanggang 11 ng Aklat ng Juan, ay wala diyang essence man lang, wala diyang sinasabi o wala diyang itinuturo na ang ating Panginoong Hesus at ang mga alagad ay hindi nangili ng Sabat. Walang ganoon, mali yung sinasabi doon. Yun ay bunga lang ng maling kaisipan nitong mga ministro ni Manalong ito. Sa kawalan ng unawa sa mga talata ng Biblia, ay pati ang ating Panginoong Hesus ay inakusahan ng paglabag. Talagang mas magaling pa sila sa ating Panginoong Hesus, ay malaking paglapastangan. So sana naunawaan natin kahit po inyong pag-aralan, pabalik-balik yung mga talatang binanggit niya, ay wala doong essence man lang, wala man lang diwa, na doon ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus at ang mga alagad ay hindi nagsipangili ng Sabat na kagaya ng ipinahayag niya. Bagkus ang sabi niya, it is lawful.
to do good on the Sabbath. Again, God bless po sa ating lahat.